What's up guys? So for this, we will be talking about this kind. Ito yung tinatawag na SFP. So lahat ng internet traffic natin, dumadaan siya sa ganitong device. Ito yung nagko-convert from optical or light into electrical pulse. Bali, lahat ng devices na connected sa internet, meron siyang ganitong port. Yung mga telco grade, yung carrier grade, or internet service provider. Lahat ng mga device nila, nagkakaroon sila ng ganito. Bali, ito yung tinatawag na SFP or Small Form Factor. So yun, ito lang yung simple device, maliit siya, pero ito yung nagko-convert from optical into electrical signal. Bali, kung narinig nyo, meron naman tayong mga tinatawag na fiber optic cable. Ganito. So, ito kasing fiber optic cable, passive element lang to. Bali, pinapadaan lang niya yung ilaw from one point to another point. From point A to point B. So, ganito. So, yun. Pero, yung nagpo-produce ng ilaw, hindi naman siya dito sa fiber cable. Ito yung nagpo-produce ng ilaw. Ito na rin yung transmitter tsaka receiver. Kaya, meron siyang dalawang port. Ito yung transmit, tsaka isa yung receiver. Bali, tapatan sila. Tapos, yung fiber naman is, ito, kung transmit dito, sa kabila na SFP, kakaroon siya ng, dun siya papunta sa receive. While, yung vice versa naman, yung transmit dito sa kabila, dito naman, receive level. So, yun. Kasi, itong, ano talaga, fiber is, light lang talaga yung pinapadaan niya. Hindi siya nagpapadaan ng electrical signal. Pero, kailangan pa rin natin ma-convert into electrical signal dun sa mga network device natin like router, switch, and modem. Kaya kung napapansin nyo, yung modem nyo sa or OLT modem sa bahay, meron siyang ganito. Pero ito is removable kasi mainit rin to. Mainit in such a way kasi mabilis yung data rate niya. Kaya madali tong umiinit. Kung napapansin nyo, maliit lang siya. Pwede kasi siyang i-replace instead of, kung masisira kasi to, pwede tong palitan yung maliit lang, yung SFP lang. Pero yung port ng router or switch, hindi mo mapapalitan. Ginawa tong replaceable kasi kung hindi replaceable yung port ng router tsaka switch, kung sira na yung port, defective na talaga siya forever. In which wala naman talagang forever sa mga showbiz. Okay? So, yun. Ito yung tinatawag natin na SFP. Pag nag-upload kayo ng photo, video, dumadaan siya dito, papuntang internet. Or pabalik, pa-download or pa-upload. Okay? So, yun lang. Sana meron kayong natutunan sa video na to. Ito lang yung SFP. Marami pala tong klase. Ito, may wavelength rin to. Tinatawag kasi ito yellow. Meron din siyang orange na kulay. Ibig sabihin ng yellow, single mode fiber. Single mode fiber, isa lang yung wavelength na pinapadaan niya. Yung multi-mode is maraming wavelength na kaya niyang i-cater. Kasi nagba-bounce-bounce lang yung ano dito light sa loob ng fiber optic. Kaya ganun. Ito, Huawei SFP, meron siyang range na hanggang 10 kilometers. So, imagine nyo, yung point A device, papunta point B, 10 kilometers away. So, kayang-kaya niya. So, yun nga, gumagamit sila ng SFP. Ito yung advantage. Kasi kung electrical lang yun, mas mataas yung attenuation. Kaya mas madaling bumaba yung signal. Unlike sa ilaw, kahit ilang kilometers, 10 kilometers, kaya pa niyang i-transmit na high-speed internet. By the way, ito is 1.2 gig yung bandwidth. So, ito maliit, no? Meron akong sample dito. Itong isa, medyo malaki na siya compare dito sa baba. So, itong, ano na to, 10G na to. Single mode 10G. Bali 10G na ano. Meron din siyang 40 kilometers pala to. So kaya niya mag-cater hanggang 40 kilometro. Napakalayo, no? Tapos
ito medyo malaki. Pero meron din siyang katapat nito na maliit. 10 gig na bandwidth. Pero 10 kilometers lang. Ito 40 gig kasi. Tapos 10G. So, ito na yung tinatawag na pangpataas na distansya. Meron ring 80 kilometers na nakita na sa telco. So, ito yung mga bihira nakikita natin, no, na devices sa mga telco. Kasi ito, more on the network side. Hindi to nakakakita sa mga customer. So, sinishare ko yung knowledge. Hopefully na magiging aware yung mga customer natin. Kung sinasabi nila fiber cut, so ito yung fiber na napuputol. Pero ito, SFP pa rin yung magre-receive ng light tsaka magta-transmit ng light. So, ito no, medyo may kamahalan na to. Kasi kung imagine niyo sa bahay nyo, meron kayong 200 Mbps, ito kaya niya 10 gig. So, imagine 200 times yung bandwidth na kaya nito. Kung nakasubscribe kayo ng buong 10G sa internet. Pero, sa palagay nyo, ano naman yung gamit ng high-speed internet? Kung meron kayong 10G sa bahay, hindi naman uso yung download. Yung uso ngayon is stream on demand, di ba? So, yun lang yung may share ko ngayon. More on SFP. So, kung meron pa kayong katanungan, huwag mahiya. Mag-comment lang. Tapos, kung gusto nyo, anong content na gusto nyo dito sa channel, hopefully na learn kayo sa SFP. This is more of a light. Ito yung transmit, tsaka receiver, tsaka converter from optical into electrical. So, yun. Sa college days, nagtuturo tayo ng fiber. So, paano nagpropagate yung light dun sa fiber optic cable. By the way, yung port pala nito is tinatawag nilang LC, yung connector ng fiber. Kasi marami rin tayong types of connector sa patch cord. Ito yung square connector. Ito is LC. LC yung port nito. So, may cover lang siya. LC port. So, 10 gig Huawei SFP. Okay? So, sample lang to. Meron din pala tayong, aside sa optical na SFP, meron din tayong electrical. Ginagamit natin ito na para magkaroon ng flexibility yung port ng fiber natin. Bali, hindi lang siya pang optical. Ito, pwede kasi ito padiretso sa PC. Bali, gagamit ka lang ng 1G na LAN cable, kaya na tong i-cater niya. So, 1G yung bandwidth nito sa electrical. Yung optical hanggat ito, 10G. Meron din kaming ginagamit na 100G na mas malaki yung ganito. Wala lang ako sample kasi mahal yun. So, yun. Pinapakita ko lang dito. So, yun. Very useful sa mga telecoms or internet service provider and enterprise network, yung SFP. Kasi pag ito lang yung defective, kaya naman tong palitan agad-agad. Unlike kung ma-defect yung buong router, to magpapalit ka. Tapos, mahal rin yung port ng router, tsaka yung switch. Kaya, ginagamit nila talaga tong flexibility. So, SFP. Yun lang. Maraming salamat.